Station natin. Yan, umpisahan mo. Ayan. So, welcome to NanoProtect, ma'am, sir. Okay. So, si NanoProtect is a private health company established in December last year lang po. Pero, dati na po tayo sa ganitong technology way back 2018 pa. Pero si NanoProtect is baby pa. Baga tutusin, baby pa. Last year, December lang po ito. And we are a leading direct selling and distribution company dedicated to empowering individuals with innovative beauty and health wellness solution. So, pang ano tayo, health and wellness. Pero kung i-ano natin, ang product natin is a medical device. Okay, ang mga salamin natin. And through our flagship brand, NanoProtect, okay, Wellness Distribution Venture Inc. is redefining what it means to feel confident. Okay, so inaayos natin yung, kumbaga, sarili, nating well-being, and at the same time, kasi ang hirap po pag malabo ang mata. No? And who are the person behind NanoProtect? So meron po tayong 3 tao na dahilan bakit meron si NanoProtect. Okay, ang una po is ang ating President and CEO, Captain Roy Rivera, President for Sales and Product Management. Ito po ay dating kapitan ng barko, 26 years po siya na kapitan ng barko. Next is our COO, Miss Arjen Reyes, ang ating Vice President for Finance and Admin. And syempre, our Vice President, si Sergit Inano, ang ating Vice President for Business and Development Marketing. So sila po yung nag-isip, kumbaga, ng concept ni NanoProtect and at the same time ng kanyang marketing plan. And we have our mission, NanoProtect empowers individual and communities to live healthier. Mas maging healthy tayo, malusog, especially yung ating mga mata. Okay po. And we have our vision to be a global leader. So gusto natin abot hanggang saan yung ating produkto na kayang mag-supply anywhere in the world. Okay po. And ating core values is one heart and one mind. Kaya nakaganito po tayo. Ayan po yung ating sign. Right? So, ang maganda dito, yung products natin is very affordable. So, si NanoProtect po is innovative beauty, health, and wellness solution powered by a fusion of natural elements. So, puro natural po yung nandito sa ating mga products. Ibig sabihin, since natural, hindi po siya na-expire. Harness po ito from nature. Right? Okay, so, sabi dito, the information presented regarding NanoProtect products is for informational purposes only and does not constitute medical advice. So, hindi po kami nag-advise na pag naka-schedule ka na ng operation, huwag ka nang magpa-opera. So, go for your schedule and mas maganda after the operation, gamit ka ng product. Kasi yung results dito, hindi pare-pareho. Depende po kasi yan sa ating body chemistry. And any testimonial shared represent the personal experiences of individual users are shared voluntarily. Hindi po tayo namimilit. So, ibig sabihin, sariling experience po nila yung ating ginagather. Ano yung mga naramdaman nila, naging healing sa kanila during the time na nag-start silang gumamit. Okay po? Ayan. So, gaano ba ka-importante yung ating mata? Sabi dito, how important is our eyes? Sa'yo, Mami, gaano po ba yung ka-importante? Importante sa lahat ng bagay. Wala, malabo ng mata mo. Ano ka na, paralyzed ka na. Yes. So, unang-una, compass po siya. Sabi po nga, navigate and safety. Kasi, kung bulang ka, limited po yung ating nagagawa.
po. So, siya po yung pinaka-center ng buhay natin. Malinaw na mata. Right po. Next po, way of learning and comprehension. Iba pag mga bulag, kaya din nilang matuto, kaya din nilang mag-aral, kaya lang limitado din. Next po, better vision and better life. So, ibig sabihin, limitless tayo kapag ka maganda po yung ating paningin, especially. Okay po. Next po is, yan, health indicator. Di ba po, sa mata, makikita ng mga doktor, pag chinek tayo, patingin ng mata mo. Kasi dyan makikita ano yung ano nila, first diagnosis nila, sa mata nila sinisilip, kung may hepa ka, sa mata din nakikita, kidney problems, kung ano-ano pa. And syempre, di ba, can talk even without voice. No? Lalo na yung mga, may mga crush-crush, tinginan lang, alam na. Di ba? Sinyasan lang, alam na. Kindatan lang, alam na. So, ibig sabihin, marami ang nagagawa ng mata. Okay po? Ayan. Factors of vision impairment. Pagkasira ng mata. Ano-ano po yun? Yung mga, pwedeng mga causes. Bakit may mata na nasisira? Especially po sa panahon ngayon. Ito po, hypoxia. Ano ibig sabihin po ng hypoxia? Ang hypoxia po, ibig sabihin po niyan, less oxygen supply sa part ng katawan natin. Especially po sa mata. Ang mata po natin, siya po yung merong pinakamaliliit na nerves sa part ng body natin na dapat walang bara-bara. Pag may barabarayan po yung tinatawag na hypoxia, minsan or madalas, puputok. Kasi maninipis po ang mata na, ang ugat sa mata natin. Kaya dapat maganda po yung oxygen supply niya, plus yung water circulation. Right po? Next po, genetics. Namamana. Plus, sasamahan pa ng lifestyle. May naghahanap na kay Mami. Ay, mamaya na lang may kausap. Oo. Mamaya na lang may kausap ako. Oo. O sige, papunta lang ako sa pagkon. O sige, sige. Okay. Ayan. Labandera. Next po, unhealthy lifestyle or unhealthy foods. Mga pagkain matataas sa sugar. Iba po ang mga diabetic. Merong lumala po ang mata dahil sa mataas ng sugar. Tinatawag po yan na diabetic retinopathy. Ang sugar po, nagkukos po yan ng pagkalapot ng dugo. Kaya pagka may mga bara, nagkakaroon ng pressure, kaya tumataas din yung dugo. Pag malapot ang dugo, nagkakaroon ng diabetic retinopathy, yan din yung pagbagal or paghina ng supply ng oxygen. Alright? Next po is unhealthy lifestyle, sigarilyo, usok ng sasakyan, ang surroundings natin is very polluted na. Kaya grabe po talaga, marami ang mga sakit, hindi lang sa mata. So isa po sa cause, bisyo. Ay po. Next po, ito hindi natin ito pwedeng mapigilan. Kasi doon tayo lahat papunta, pagtanda. Pero, kayang pabagalin. Alright po, aging. Marami po, especially sa mga tumatanda, nagkakaroon na ng mga paglabo ng mata, katarata, at kung ano-ano pa. Ayan. Next, UV light. Ang sikat po ng araw maganda. Okay po. Pero meron din siyang effect sa katawan, especially sa mata natin. Bakit? Si UV light po, pag masyado tayong exposed sa araw, pwede po yan magdulot ng katarata. Okay po. Too much exposure sa UV or sa araw
ito po pwedeng maibigay sa mata natin, katarata. Especially yung mga farmers natin, mga fishermen, mga seafarers, sila po, mostly ang nagkakaroon nito. Kasi yung reflection po ng araw sa mata is, nagbibuild po yan ng protein. Sinag ng araw. Po. Anong mga signs? Mahirap po ang vision nila, lalo na sa gabi. Blurred yung vision, sensitive na sila sa ilaw, and then, maliit na kung makabasa, colors appearing to the fade, or yellow, nagiging colorblind na rin sila. No? Mahirap na nilang i-distinguish or i-distinguish yung mga kulay. Ganun po ang katarak. Kasi natatakpan po yung ating pupil, yung ating mata. Okay po. Next, pterygium. Katulad ng case mo, ma'am. Ganito po ang itsura niya, no? Kaya, ooperahan. Kasi, i-script po yan. Gusto niyo po makita paano operahin yung pterygium. Grabe, kawawa. Yung sister ko palagi lang nagpakayo. Ay, yung kabila po, pterygium din yung kaso. Mabalik pa sa 13. Tapos ng 2020, bago mag-pandemic, yung kabila. Pterygium naman. Tapos yung kabila naman yung naka-escape. Kaya lang, mami, ito po ay loyal. Ano ba yan, lahi? Ayaw umalis. Too much exposure sa sunlight plus blue light ng cellphone. Ewan ko, yung sa init, lalo na po yung mga nagluluto. Ito po ang pwedeng makuha ng mga mahilig magluto. Kasi yung init. Mahilig magluto. Yes. I-script po yan, hihiwain, tatanggalin ito. Pero bumabalik po kasi yan, ma'am. Oo, yung kapatid ko, madalas, pabalik ba? After, wala pang 1 year. Kasi I have a client po, seaman siya. Last year, pinababa siya ng barko. Bakit? Bumalik yung kanyang pterygium. Pero ngayon, gumagamit na siya ng salamin. Okay? Pterygium po is, ang nerves po dyan kasi nandito sa gitna. So, kahit operahin po yan, lalabas pa rin siya. Bumabalik. Okay po. Pero kung ano, kapag na po, 5 years na. 5 years na. Katarak naman siya. Bukod sa katarak, unang na-opera sa akin katarak 2013. 2018 or 19. Before pandemic, etong kanan po sa pterygium. Tapos ito kasi maliit pa siya. Lumaki na din. Tapos yung Sabado, nagpa-check ako. Kasi schedule naman, okay pa naman daw, hindi pa naman masyadong. Hindi naman bumalik kung kaliwa. Ay kanan, hindi pa naman po. Hindi pa bumabalik, pero lumaki yung kabila. Hindi naman gaano, kasi nung na-opera to, medyo mayroon na siya mabagal naman sabi niya. Tapos lagi nagluluha? Yes. Eye irritation, pamumula ng mata, nagdadry ang mata, blurred ang vision, makati. Makati po yan. Tapos nagluluha. Okay, next po, ano pa ang mga causes? Blue light. Yung mga ilaw natin sa cellphone, isa po yan sa nagpo-cause. Bakit may mga vision impairment or pagkasira ng mata? Saan galing? TV screen. Okay? Laptop, desktop, smartphone, tablet. Okay po, even po yung ating mga ilaw, meron yan. Mga fluorescent lamp. Yung mga LED light, malakas din po ang blue light niyan. Lahat po ng nag-i-emit ng LED, meron po yan blue light. Ibig sabihin, hindi na po tayo ligtas sa panahon ngayon. Hindi naman ako nakakatulog ng nagdito ko lang ilaw. Cellphone, TV. So, isa po yan sa factor bakit may mga nasisira ang mata. And, ang pinaka naapektuhan sa panahon ngayon ay halos kabataan.
Malapit po sila gumamit ng cellphone. Unlike sa matatanda, kasi sa matatanda na po may mga nearsighted na, farsighted na, kaya medyo malayo na sila mag-cellphone. And 8% sa kabataan po, sila po yung mostly na naapektuhan kasi malapit sila gumamit ng cellphone. Plus, yung kanilang brightness ng cellphone, ang galing po nilang mag-adjust, tinutodo nila. Ganun ang bata, mas magaling na gumamit ng cellphone kaysa sa mga order ng pagkain. Pwede ka maka-order ng damit. May Shopee, may Lazada, may Grab Express, o order ka na lang. Kakain ka na lang. Instant yung kinain mo, hindi mo alam paano yan prepare. Ano yung mga nilagay dyan. No? Hindi mo alam malinis ba yung kamay na nag-serve sa'yo. Sa cellphone na ngayon nanliligaw. Sa cellphone sinasagot. Sa cellphone na rin, binibreak. Ang mga jowa, ang mga kabataan ngayon. Mag-isang umiiyak sa sulok, heartbroken na pala. Yan ang maganda pa niyan. Sa cellphone na rin, nag-i-emote. Pinupukpok yung cellphone. Galit na galit. Marami pong kabataan ngayon nagbabayaran. Galit na galit sa kalaro sa cellphone. Yung iba binabasag na yung cellphone sa kagalitan. No? Huwag naman sana kumantong sa ganyan. Okay? Blue light effect. Anong pwedeng maibigay sa atin? Ayan. Masakit na ulo or nagkakaroon lang tayo ng migraine. Kasi nga, less na yung tulog. Okay po? Eye fatigue or pagkapagod ng mata, masakit yung mga indicator. Okay? Then, damage ng ating retina. Yun yung worst talaga. Kasi pag masakit ang mata, yung iba kukusutin, sensitive po yung mga mata natin, sensitive po yung mga nerves dyan, yung mga ugat dyan, yan po yung may pinakamaliliit na ugat na hindi dapat kinukusot-kusot lang. Diba pag may dumaan lang dyan na langaw, mapapapikit tayo. Ganon ka-sensitive yung ating sensor ng mata. Even hangin na malakas, magbiblink siya kaagad para protectionan. Kaya lang, due to our lifestyle, sa foods, affected po ang mata natin. Hindi po? Ayan. Effect ng blue light. Pag pumasok po yan sa ating macula, ayan po. Kaya marami po ang naglalabasan sa market ngayon ng mga blue light protection. Ayan po. Next po, radiation. Saan naman po ito galing? Ang radiation. Familiar kayo sa radiation ng? Ang radiation po, ito po yung harmful na effect ng mga gadget natin ngayon. Okay po? Hindi natin nakikita. Parang kuryente. Okay po? Ang radiation, isa po yan sa cause. Bakit may mga nagsisisure bigla? Di ba po kung makikita natin sa FB, may mga kabataan bigla na lang nangingisay. And hindi natin ito maiwasan. Bakit? Nasa TV, nasa laptop, nasa cellphone, nasa ilaw, nasa lahat po ng gamit natin na di kuryente. Ref, lahat po, electric fan, may mga radiation yan. Yung hangin na ibinubuga sa atin, pumapasok, nararamdaman natin, ang sarap ng pakiramdam, malamig yung hangin, pero may radiation po yan. And humahalo po yan sa dugo. Pag humalo po yan sa dugo, ayan, nagkakaroon na po ng mga imbalance yung ating mga hormones, yung ating mga good cells na apektuhan, and at the same time, nata-damage ng mga radiation na na-absorb natin. Itong TV na to, hanggang dito po, malakas po ang radiation yan. Very harmful. And ang radiation po, nagkukos po ito ng cancer. Di ba po? Ang daming cell sites.
And nearby, may mga bahay. Pansinin po natin, yung mga tao na nakatira doon malapit, ang magiging cause nila ng pagkamatay, cancer. Bakit? Malakas po radiation yan. Kapit-bahay na ang mga cell site. Imagine po, ngayon may 5G na signal. Diba po, malakas. Na kahit 6 feet under ka na, may signal ka pa rin. Ganun na po ang technology natin ngayon. Advanced, kaya lang harmful. Malaki ang naitulong, kaya lang risky na din siya para sa health natin. Di ba po, before, pinapayagan lang ang mga cell sites sa mga bundok. Kaya lang ngayon, negosyo, kahit sa city, marami ng mga cell site. Hindi po inaamin yan ng mga telecompanies, mga telecom companies. Kasi mawawalan sila ng kita. Less ang kita nila. Kaya lang, sa mga hindi aware, kawawa. Kaya kami, we are eager po talaga na i-share yung mga ganito para na rin sa awareness ng ating mga kababayan. Kawawa po talaga. Kaya kung mapapansin po natin, umiksi na po ang lifespan ng tao sa ngayon. Kadalasan may mga na-stroke sa edad na 40, 50. Meron po kaming na-encounter sa Cagayan de Oro. Kasama ko si Ma'am Edith. At the age of 40, na-stroke na po siya. Baliktad na po, yung nanay niya na 80 years old, yun na yung nag-aalaga sa anak niya na 40. Kawawa po yung nanay kasi ang hina na din. Dalawa lang sila sa bahay. Inaakay siya ng anak niya. Pareho sila nag-aakayan. Siya na lang nag-aakay sa anak niya. Opo, kasi hindi siya makatayo talaga. Sobra. Tapos yung mindset ba? Kasi kasama talaga sa utak mo na dapat gagaling ka. Naging hopeless na din siya. Kawawa. Kawawa po. Itong radiation killer po ito. No. Next po. Ayan, radiation effect. Ayan po. Sa mga kabataan natin ngayon, 5 years old and below, grabe po ang absorption ng kanilang brain, especially pag may kausap sa cellphone, 4.49 watts. Manipis po kasi yan ang mga skulls nila, kaya mabilis po ma-absorb yung radiation. 10 years old, medyo bumaba. Sa mga adult, medyo mababa na kasi matigas na ang ulo talaga siya. Picturean ko yan. Matigas na ulo nito. Kaya medyo hindi nagaano. Kaya lang, kung mapapansin natin, pinakababad na kabataan ngayon ang babad sa gadgets. Hindi na yan mabubuhay ng walang gadgets. Pag gising pa lang yan, hanap na ay cellphone. Pag hindi makita ang cellphone, galit na galit sa nanay. Relate kayo, ma'am? Sa mga apo, pag hindi makita ang cellphone, galit na galit. Pag lobat, galit din. Tapos gagamitin pa natin na naka-charge. Mas malakas po 10 times ang radiation niyan. And pumapasok yan sa nerves. Hindi ako gumagamit ng naka-charge. Yeah, sobrang lakas po niyan, 10 times. May mga cellphone pa na pag naka-charge, nag-iinit yung battery. Grabe po ang radiation. Kanya ako, nung isang araw, hindi ko ito nagsuot kasi naglalaba ako. Eh, may kausap ako. Alam mo ba, nangangalay yung braso ko? Kung mapapansin kong mangangalay, kasi yung nerves dyan, yung radiation pumapasok. Bracelet na ano. Yes. Ano pwedeng mga effect ng radiation? Neurological disorder. Kaya marami po sa kabataan natin ngayon may problema sa brain. Autism. Kasi affected din po ang brain development, especially ng mga bata, 12 years old and below. Bawal pa po yan mag-cellphone, anxiety and depression. Ang daming napapanood sa YouTube. Sabi ko nga kanina, pag natalo sa games, sa Roblox, galit na galit. Yung bata, yung emotional quotient nila, stress sila, pag lumalaki silang stress, ganun ang kabataan ngayon.
Heart problem. Masarap nga sa pakin eh. Grabe si Lola. Ano naman nangyari siya? Wala ka na dyan sa cellphone. O diba? Sa cellphone, galit na galit doon sa kalaro. Ganon sila ngayon. Blood disorder. Kasi yung radiation humahalo po yan sa dugo. Grabe po ang technology natin ngayon. Okay po? Ayan o, brain tumor ang pwedeng maidulot ng radiation. Alzheimer's. Madaling makalimot, lalo na yung may mga utang. Nakpo. Tabad yan sa cellphone. Hindi na nagbabayad ng on time. Oo. Sa mga lalaki, infertility. Pwede po yan magdulot. Bakit? Mostly sa mga kalalakihan, binubulsa ang cellphone. Ito, grabe. Minsan dalawa. No? Dala-dalawang cellphone sa bulsa. Eh, paano na lang pag nag-ring yan pareho? Malakas po radiation yan. Oo, yung itlog luto. Wala na, matunaw na yung bitlog. Sa mga kababaihan po, di ba po sa mga babae, naka-shoulder bag, nasa bag yung cellphone, nilalagay sa harap. Oo. Breast cancer, kasi yung naka-sleeve, ganyan, andito sa kilikili. Saan ilalagay yung Ay, saan natin ilagay ang ano? Din, sa bag, ganon. Hanggang mablog. Ay, karamihan ngayon may dibot na. Di ba? Kaya meron tayong mga products. Pero mayroon naman tayong solusyon. Yes. May solusyon. Pakinggan natin yung ano. Ito po ay based po sa ating expert. May sounds kaya? Wala. Walang sound. Bago kay ano? Yun na. Walang sound? Walang sounds. Nakapatay yung speaker eh. Nakapatay yung speaker. Sus. Yung speaker. Posible mangyari. May speaker kasi itong laptop. Yung mga baby nga ganyan eh. Ayan, interpret ko na lang. Based po sa kanya, sabi niya, ang cellphone daw po, ang radiation ng cellphone ay katumbas yan ng microwave. Kung mapapansin daw natin, yung mga kabataan pag inagawan ng cellphone, galit, o tignan mo, nagwala na. Electronic cocaine na daw ang cellphone, sabi niya. And 3 months old, pag marunong na daw humawak ng cellphone, pinapahawak na kaagad. Ginagawang yaya ang mga cellphone natin. Hindi na iiyak eh. And habang pinapagamit daw natin yung mga anak natin, niluluto na natin yung kanilang brain. Kasi ang cellphone po, malakas po yan ang radiation. Kung ang microwave, di ba, mararamdaman yung init kasi kulong. Ang cellphone, hindi, kasi naka-open siya. Okay po. Pag ang cellphone, pag tapat-tapatin mo yan, 5, magkaka-ilog. Lagyan po yan ng popcorn sa gitna, tawagan mo sabay-sabay, magpa-pop po yan. Ganun po kalakas ang radiation. Okay po. Tinest natin tong TV. Ay. May radiation tester ko na iwanan ko sa bahay. Dito yan mismo tinest yung ating TV na to. Malayo po yan, nandito yung banda. So as you can see, di ba? Harmful. Nakalagay. Ilang seconds lang yan. Tumataas, tumataas. Bumaba siya nung tinapatan ng salamin natin. Nag-zero. Ibig sabihin, merong pwedeng gawin na protection. May solusyon. May solusyon. O, ano pa? Glaucoma. Ganito po ang itsura ng mata or ng vision or ang paningin ng may glaucoma. Pag normal, wide. Okay? Early stage ng glaucoma, medyo hindi mo na nakikita yung iyong peripheral vision sa mga gilid-gilid. Okay? Advance. So, paliit siya ng paliit hanggang maging pabulag na talaga. Wala na, babangga na niya yung ano ng Boracay. Oo. Wala na talaga. Okay po?